Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay, may pasyente po tayo sa harap natin at ilang taon na po kayo? 29. Okay. Ano pong trabaho ninyo? Security guard. Security guard. Okay. So, saan kayo na-assign ngayon? Sa video doc. BTO. Okay. So, absent kayo ngayon o day off po ninyo? Absent. No. Absent. Bakit kayo nag-absent? Kasi doc kahapon, pag duty ko, yung mata ko doc kasi blink doc, tapos yung ko doc. Blink. Tapos yung isa pa. Baka biniblink mo yung isang magandang babae doon. Sa magandang teller. Yung doc. De, joke lang. Dito po doc. Warang na miles na pata to doc. Parang natabingi. Bakit sinampal ka ng asawa mo siguro? De, joke lang. Hindi naman yung mild stroke. Mukhang na-paralyze yung kalahating mukha mo. Pero, pwede rin mild stroke. Pero depende ha. Okay, hindi porket na nagtabingi yung mukha, mild stroke ka agad. No? Although ang dami nating pasyente galing sa galing sa, alam mo na. At sinabihan may stroke. No? Pag tabingi lang yung mukha, yun lang ha. Mukhang hindi. Kasi pag may stroke, okay, kadalasan may kasamang ibang problema, no? Hindi lang tabingi yung mukha, pati yung naduduling sila, no? Nahirapan lumunok, okay? Nauutal, minsan nawala ng boses, minsan kalahating pakiramdam sa mukha or ang pakiramdam sa kalahating mukha ay parang medyo iba sa kabila. Or yung isang kamay, isang paa, medyo nawawala ng lakas, no? Doon na tayo magduda, baka may stroke. Pero pag solong-solo lang yung reklamo niya na parang tabing yung mukha niya, lalo na yung mukha yung buong kalahating mukha, okay, kadalasan hindi po stroke. Although pwede rin stroke, pero kailangan meron ibang kasamang reklamo like naduduling, nauutal, nahirapan lumunok, etc. Okay. At kadalasan pag stroke, hindi kasama yung sa itaas sa mukha. Kadalasan ito lang. Makikita natin na parang itong portion na ito parang flat. Pero ito normal. No? Kasi normal naman talaga, meron parang crease. No? Parang ganun. No? Pero pag ito ang flat, ito ang malalim, ito ang may problema kasi kadalasan meron naman tayong crease kahit gaano kalaki yung mukha or ilong natin, di ba? Okay? So, pag stroke, kadalasan yung nasa ibaba ng mukha, ng kalahating mukha ang problema. Pero ang mata, maidilat pa rin, close open katulad sa kabila. Pero pag ang buong kalahating mukha ang may problema, hindi ito maipikit at ito parang tabingi kasi pag ngumingiti at nagsasalita parang hinihila sa kabila yung kasi paralyzed nga yung muscle sa kalahating mukha, kadalasan hindi po yung stroke. Ang tawag po natin ay Bell's palsy or peripheral facial palsy. Ang Bell's palsy kasi ito po ay na-discover ni Sir Charles Bell, isang British na neurologist. Kasi ang tawag sa kanila hindi doktor, Sir. Kaya Sir Charles Bell. Kaya ang pangalan ng sakit na didiscover na ay Bell's palsy. Pag sinabi na palsy ay paralisado or mahina ang paggalaw or ang muscle ng portion na yun. So anyway, bakit may Bell's palsy? Kasi yung balot ng nerve, no, nagaling sa brain syempre. Kasi ang brain natin may 12 pairs ng nerve, no? At yung ikapitong nerve, yun ang tawag natin na facial nerve. Okay, galing sa brain papunta sa kalahating mukha, yung left facial nerve.
Yung sa right facial nerve naman, syempre pupunta sa kalahating mukha sa right. Okay, sa kanya naman, ang mahina sa kanya yung right. Kaya ang may sakit yung right facial nerve. At bakit maparalyze? Kasi yung balot ng right facial nerve niya ay nasira. Walang nakakaalam kung bakit masira, no? That is according to the books, no? Okay, although minsan nagsususpecha sila dahil daw sa bakuna. At naniniwala po ako diyan kasi nung panahon ng COVID at usong-uso yung COVID na bakuna, marami po tayong pasyente na nagkaroon ng Bell's palsy after na bakunahan sila. Okay? At minsan po sinisisi yung pagiging diabetic or diabetes. Minsan po dahil daw sa pagbuntis. Minsan dahil daw sa hangin. Tinatamaan ng hangin palagi. Pero kung totoo po yan, ang dami na siguro yung sumasakay ng bus na walang aircon at magkakaroon ng Bell's palsy, di ba? Lalo yung long distance na trip, di ba? Na walang aircon, bukas ang bintana, palagi sila natatamaan sa left. Kung nasa left sila, palagi sila natatamaan sa right kung sa right sila. Hindi naman ganon. So, mukhang hindi dahil sa hangin. Kung dahil sa diabetes, ang dami na siyang diabetic na meron Bell's palsy, wala naman ganyan. Kung dahil sa buntis, ang dami na siyang buntis na may Bell's palsy, hindi naman ganyan. So, kung sa bakuna, well, medyo naniniwala po ako dyan. Okay, kayo po ba nabakuna ng COVID? No? But anyway, huwag kayong magalala kasi ang nasira sa facial nerve ay yung balot. No? Kung bakit nasira, yun nga, walang nakakaalam. Pero yung pagsisira ng balot, okay, pwede natin mapigil ng gamot. Syempre, yung pagsisira ng gamot ay dahil sa inflammation, di ba? So, ang gamot niya, yung anti-inflammatory ang bibigay natin. At saka, pwede tayong magbigay ng steroid, which is also an anti-inflammatory. No? Okay, sabay natin pagbigay para masuppress natin yung inflammation, para mapigil natin yung pagsisira ng balot ng kanyang nerve. Okay? So, anong importansya yung balot ng nerve? Napaka-importante yung balot ng nerve kasi dahil sa balot ng nerve, mabilis tumakbo yung kuryente galing sa brain. Kumbaga, galing sa brain yung command signal. Sasabihin ng brain, pikit! Ayan. Wala pang isang segundo, makapikit ka agad kasi ang bilis magtakbo yung command signal galing sa brain papuntang muscle dito sa mukha. Syempre, saan dumadaan yung command signal? Syempre, sa nerve. No? Okay? Kumbaga, yung command signal magiging electrical signal. Yung electrical signal, yun ang tatakbo sa nerve papuntang muscle ng mukha. Kung nasira yung balot, nako, ang bagal makarating yung electrical signal kasi kailangan nga yung nerve may balot upang mabilis makarating yung command signal from the brain to the muscles of the face. Ayun. So, huwag kayong mag-alala, no? So, ipigil natin yung pagsisira ng balot ng nerve at yung pag-recover kasi, yung pag-repair ng balot ng nerve, medyo mabagal. It will take 1 millimeter per day. 1 milimetro. Ang haba ng nerve, galing sa brain, papuntang facial muscles, ang haba yung nerve. Syempre, it will take 2 to 3 months bago yung balot ng entire nerve po ay magiging normal. Kaya wag kayong palagi magtingin sa salamin kasi wala talaga kayong masyadong makitang improvement kasi ang bagal ang recovery. Meantime, bukod sa gamot, bigyan po natin siya ng vitamin B complex para gamitin yung B complex upang magawa ulit yung balot ng nerve. Kasi ang materyales ng balot ng nerve ay galing po sa vitamin B complexes. At saka syempre sabay natin galawin natin yung paralyzed side sa pamamagitan sa tulong ng mga daliri. Bilog yung muscle natin sa mata, bilog rin yung muscle natin sa bibig. So, imasahe po natin yung muscles upang hindi liliit yung muscles. At saka tulungan natin ipikit at ibukas natin. Pagdating dito naman sa bibig, ganunin natin yung pagmasahe kasi nga bilog yung muscle. Tapos tulungan natin ganon. Tapos ganon. Lahat ng pagkikilos ng mukha gawin po natin.
Okay, at makakatulong po yung ayan. Hindi ka nasasampalin ni Mrs. Kasi nakakatulong yung lips to lips. Pati yung tongue to tongue. Ayan, walang mali siya ito kasi mag-asawa sila no? Okay, so yun ang gagawin po ninyo. At of course, para pupunta po yung dugo sa mga muscles ninyo, lagyan natin ng warm compress. Face towel soak in hot water at ipatong natin dito at saka dito sa muscle ng forehead. At saka ingat wag sa mata baka kasi hindi makapikit baka masunog yung cornea ninyo sa mata dahil sa init ng face towel. Okay? So, yun lang po, no? At saka matulog kayo ng maaga para mas maganda ang recovery. Huwag kayo mapagod. Okay? At saka walang alak, walang sigarilyo. Uminom ba siya ng alak? Ay, hindi na pwede. Sorry. Nagsisigarilyo? Ay, hindi na rin pwede. Sorry. At saka kahit gumaling na po kayo, huwag na po ibalik yung mga bisyo kasi masama po yan sa katawan. Okay? Maraming salamat po.